Posibleng maharap sa kaso si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang opisyal ng administrasyon sa umano'y grand conspiracy para isagawa ang state-sponsored kidnapping kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Atty. Raul Lambino, mismong si DILG Secretary John Vic Remulla ang nagsiwalat sa sabuatan para ipatapon sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Duterte. Bukod kay Pangulong Marcos Jr., kabilang rin sa mga posibleng maharap sa kasong kriminal sina Remulla, National Security Advisor Eduardo Año at DND Secretary Gilbert Chodoro. Paliwanag ni Lambino, sa pagbubunyag ni Remulla sa isang panayam, tila matagal nang plinano ang pagdukot sa dating Pangulo. Taliwas ito sa naunang pagtanggi ni Pangulong Marcos na tali ang kanilang mga kamay at kailangan nilang makipagtulungan sa Interpol. Ayan na, mga kababayan, talagang itong issue ito patungkol sa kalulu kay Tatay Digong ay talagang lalong lumalalim, lalong lumalalim. Na di ba after nung inaresto sa Tatay Digong, ang dami nagbunye noon, ang dami nagbunye ng mga kritiko. Sabi nila, tagumpay, sabi niya gano'n, ngayon, pagkatapos ng nagdaan ng ilang araw, ito na ngayon, patakot-takot ngayon na kaso ang kanilang kakaharapin consequence. Sabi nga, face the consequence. Ayan. Ano ba yan? Ano ba sabi ni Atty. Lambino? Conspiracy. Kidnapping. Ay bakit? Bakit nga ba nasabi ni Atty. Lambino yan? Sabi kasi ng mga eksperto, sabi, yun daw pala dapat ginawa ng gobyerno nung inaresto ng NILA, ng Interpol, ng PNP, si dating Pangulong Duterte, dapat daw pala ay hinarap, didala sa korte, sa competent judicial authority. Yan po kasi nakalagay doon sa sa Article 59 ng Rome Statute. Nakalagay yan doon. Shall. So, ibig sabihin mandatory. Agad-agad. Dalhin dapat iharap dapat sa korte. It's either sa Supreme Court, pwede sa Court of Appeals. Kasi hindi tayo abogado, kaya medyo tayo, hindi tayo masyadong bihasa pagdating sa mga batas pag-uusapan, Kaya lang, base kasi sa mga eksperto, dapat daw ganun ang proseso. Kaya lang, hindi daw yan, hindi sinunod ng, hindi ginawa ng gobyerno. Sa halip, dinala doon sa Villamor Air Base, si Tatay Digong. Kaya ngayon, ito na, ang usapan ngayon, pinag-usapan ngayon, kaso na, kidnapping, conspiracy. Mabigat yan. Mabigat yan, ang kawawa dyan, kasi si BBM po, palibasa siya po ay incumbent president sa kasalukuyan, immune po siya sa kaso, hindi po siya pwedeng kasuhan. Siguro pagbaba pwede. Pagkatapos ng termino niya, doon na. Itong tatlong tawagan nila, may nakita ako sa social media, Fantastic Four. Fantastic Four. Bakit kanyo? Mamaya, pag-usapan natin bakit tinawag na Fantastic Four. Okay? Pagdating sa kasuhan, sigurado yan ang makakasuhan itong tatlo sa apat na Fantastic Four. Yung tatlo ang sigurado makakasuhan sa susunod na mga pwedeng buwan. Okay? Pwedeng susunod na mga buwan. Sino ba yan? Si John Vic Remulla. Binabanggit din binabanggit ni Raul Lambino, si Eduardo Año na dating binigyan ng dating membro ng gabinete ni Tatay Digong, naging chief of staff.
Okay? Ang ganda po ng ginawa ng dating presidente sa karir nito si Anyo. Oo. Pero ngayon, isa po siya nagplano para maaresto si Tatay Digong. Okay? Kasama nila si Gibo. Kasama nila si Gibo Teodoro. Sa nagplano. Okay? Yan po. Good luck sa inyo. Ay ngayon, mga kababayan paano nga ba nasabi ni Atty. Lambino na nabanggit niya na pinagplanuhan daw nitong Fantastic Four? Ito po ang video. Tingnan po ninyo kung paano malaki ni John Vic Remulla ang kanilang ginawang pagpaplano para arestuhin ang dating Pangulo. Okay? Paligid kay Babae. Presidente, babae. We didn't want, ayaw namin na mga lalaki ang pupwersahin siya. Baka kalad ka rin siya kung ganun. Kaya babae talaga ang nakapaligid sa kanya. Sinadya po yan. Yes, sadya yun. How many policemen were deployed in this whole, everything, sir, from the airport to Villamor to Camp Crame? Oh yeah, it's not as simple as the airport. So in the airport, we had 1,500 men. We didn't want a Ninoy Aquino scenario to occur. So we were very sure of the security. Sa Malacanang, there was another 1,000. In Crame, the usual lang ang Crame at saka yung veterans. So veterans had maybe 200. Veterans dahil? Just in kung case that he sakaling- felt sick, may dadalhin siya kagad doon. So, And in Villamor, how many were there? Villamor may be, kasi contingent sa airport yan So 2,000 all in all in the air Villamor premises. Ayan sabi ni John Vic Remulla, 4 daw sila 4 daw sila ang nagplano niyan. Si BBM, si Gibo bilang DND Secretary, si John Vic Remulla bilang DILD Secretary, at si Anyo bilang NSA, National Security Advisor. So, ibig sabihin nun, ang involved sa pagplano, ang pinakamataas, yung core group na may kinalaman sa security ang nagplano para arestuhin ang isang matandang Duterte na hirap na maglakad. Grabe kalaan niyo ba naman 80 anyos na ang magpaplano 4 na core group na may kinalaman sa security. Lupit para bang si Tatay Digong ay powerful. Piling nila si Tatay Digong po, powerful. Kayang-kayang tingnan nyo naman yung matanda, hirap maglakad. Minsan halos tutumba, out balance. Kaya nga may nakaalalay lagi di ba? Ngayon, alam po ninyo mga kababayan, dyan po sa kanilang sinasabi na yan, ina-analyze natin, pinagtagpi-tagpi natin, huli po sila, yung kasinungalingan, huli. Okay? Huli. Bakit kanyo? Sabi kasi dyan ni John Vic Remulla, yung involved na police, 1,500 dun sa airport, sa airport, sabi niya. Tapos, meron daw sa Bitiran, meron sa Malacanang, meron sa Villamor, mas marami, 2,000 yata, nababanggit niya. So, ibig sabihin, talagang pinaghandaan nila mabuti. Okay? Para assemble ka ng ganong karaming pulis, hindi yan kayang gawin, hindi kayang pagplanuhan sa loob lamang ng ilang oras. Di ba? Kahit naman hindi tayo bihasa sa ganyan, wala tayong alam sa ganyan, hindi tayo pulis, hindi tayo sundalo. Pero pagdating sa ganyan po, sa ating palagay, hindi po nyo kanyang assemble ng ganong karaming pulis
sa loob lamang ng isang oras, 2 oras na pagmi-meeting, pagpaplano. So, ibig sabihin yan, pinagplanuhan po nilang itong pag-aresto ay marahil baka 1 week before, malamang ganon, no? Malamang ganon, mga 1 week before, kaya nga, di ba, may mga balibalita doon sa Mindanao, may mga police, PNP personnel na nagkakaroon ng parang drill. Di ba? Sabi nga nila, hindi kasi araw ng Davao Pero sa ibang lugar, may ganun din, may mga ding mga PNP drill. Tinatanggi nila. Tapos, nung balibalita na meron ng warrant of arrest, tinatanong ang PNP, ang Malacanang, wala daw silang hawak o alam na meron ng arrest warrant mula sa ICC, di ba? Kasi pinagtagpi natin yan para malaman natin kung nagsasabi sila ng totoo. Okay? And dito po sa video nung after po na nailipad na si Tatay Digong, naglabas po ng pahayag si Pangulong Marcos. Ito po ang kanyang sinabi. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Ano sabi niya? Hours before, okay? Bago dumating si Pangulong Duterte mula galing sa Hong Kong, lumabas na daw ang warrant of arrest ng ICC. Nakapagduda tuloy Bakit kanyo? Within hours before, nakapag-assemble na kayo ng karaming pulis. Wow! Ang bira ito. Booking tuloy kayo. Booking ang kasinungalingan. Hours before, bago dumating si Pangulong Duterte mula sa Hong Kong, nakaready na, nakapag-assemble sila ng pulis. 1,000 na pulis. Diba? Ano ibig sabihin yan? Hindi kasinungalingan. Nagsisinungaling sila. Ngayon, niisip ko mga pambayan kasi di ba sabi doon sa meeting, 4 sila, di ba? Fantastic Four. Merong doong abogado. Si BBM, di ba? Hindi naman siya abogado Si John Beck, hindi rin abogado. Si Anyo, hindi rin abogado. Ang abogado si Gibo Chudoro, abogado yan. Okay? Ngayon, dito po sa kini-question ng mga abogado ni Tatay Digong, itong bakit hindi dinala doon sa competent judicial authority para i-apply sa kanya yung Article 59 ng ICC, Rome Statute. Bakit hindi po naisip nila yan? Bakit iniwasan nila? Ang tanong ko, bakit? Doon sa meeting, may abogado doon Imposible naman hindi yun nila na talakay yung legality na itong pag-aresto kay Tatay Digong. Diba? Imposible hindi nila talakay yun Ngayon, naisip ko kung bakit. Bakit gayon? Parang hindi ba nila talaga alam? O iniwasan nila? Bakit? Kung iniwasan nila, ang tanong, bakit? Bakit iniwasan nilang dumaan sa ganong procedure? Dahil ba sila po ay nag-aapura na mailipad na agad ang dating Pangulo at pag doon bahala ka ng paliwanag doon. Parang gano'n. Di ba gano'n? Parang gano'n gano'n pa ako naiisip Kasi iniisip natin, bakit? Imposibleng hindi nila alam ito May meron po silang pagdadaan ng prosesong legal. Di ba? Ngayon, kinu-question po sila dyan.
Kaya, good luck na lang sa makasuhan ng conspiracy kidnapping. Okay? Yan, consequence mo yan. Sabi ni, di ba sabi ni Kitty Duterte dun sa kanyang post na ang kanyang tatay daw ay hindi katulad ng iba na pag eleksyon nakakatayo. Pero pag kinasuhan nalulumpo, naka-wheelchair. Ako ang iniisip ko pag itong involved sa itong Fantastic Four na ito na involved sa pagkaplano sa pag-aresto at sinasabi ni Atty. Lambino ay kakasuhan daw ng kidnapping, conspiracy, baka pag tapos na kanang termino, baka itong mga ito biglang magkasakit. Baka biglang magkasakit at naka-wheelchair, o baka naman yung iba baka sumibat, ay mga ganun ba? Pagkatapos na kanilang termino, di ba? Wala na sa power, baka makakita tayo ulit ng mga naka-wheelchair. Di ba? Mga ganun mga ganun possibility na pwedeng mangyari after na wala na sila sa posisyon, sa power. Tipong ganun. Di ba? Hindi ko alam bakit itong gobyerno ito parang ang hilig sanay na sanay gumawa ng shortcut. Yung shortcut sa batas. At pag ikaw ay nagreklamo, sasabihin, magsampa ka na lang ng kaso. Mga ganun. Pero si Tory, di ba si Tory, nung ini-arresto niya sa Tedigong, hindi siyempre sa Tedigong, ini-insist niya ang kanyang rights. Sabi ni Tory, magsampa na lang kayo ng kaso. Ganun ba? Good luck. Good luck na lang sa inyo lahat. Okay? Good luck na lang sa inyo lahat. Ang kidnapping ko naman, pag napatunayan na yan po ay guilty, kidnapping, yan po ay Nobel. Ano ba yan? Life imprisonment ang parusa? Kidnapping? Ay mabigat. Diba? Mabigat yun. Kaya good luck. Woo!